kami at nagpapasalamat sa umagang ito sa natapos po namin Sunday School. Salamat po sa mga awitin na pakinggan po namin from the choir, spread duet, and the solo, Panginoon Diyos. Salamat po sa mensahe ng mga awitin, and I pray na ito po nag-prepare ng puso at isipan ng bawat isa. Bagamat hindi maganda ang panahon, meron ng uncomfortable na panahon, Panginoon Diyos, sa inyong mga anak. But I pray na ayusin mo po ang puso ng bawat isa. Sa ganun, magkaroon po sila ng komportableng pakikinig ng inyong banal na salita. God, tulungan niyo po kami, make me a blessing to your people, please. Kayo po ang magsalita sa kalagitnaan po namin. Abutin mo po ang pangangailangan ng bawat isa. Maging aming mga kapatiran, mga bisita po namin na sa live streaming. O God, patuloy mo pong abutin ng iyong mga banal na salita. Maraming salamat po, Diyos. Pagpalain po ang gawin sa Taguig, San Pedro, at sa iba't ibang dako na nangangaral ng iyong mga banal na salita. At palain mo po bawat preachers and pastors na nangangaral ng iyong banal na salita. Ibinabalik po namin ang buong kapurihan, ang kaluwalhatian sa inyo, at patawad sa bawat pagkakasala at pagkukulang po namin. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Alright, please be seated. Talagang parang hindi abutin ng mga nanay, kung kailangan nyo ng basang towel, no? Maglagay po kayo ng basang towel sa ulo para kayo ay hindi ma-high blood. Pangontra po yan sa high blood. No? Kahit kayong mga bata, kung gusto nyo maglagay ng malamig na sa ulo, para lumamig-lamig ang ulo nyo, no? Hindi lagi na lang kayo na-offend. So, lagay po kayo ng face towel. Yan, ganyan. Basahin nyo po. No? Basahin nyo. No? Wala, hindi na tayo magawa. Talagang nasa Pilipinas kasi tayo eh. Kung gusto natin malamig, doon tayo mag-migrate sa Amerika. O kaya sa Australia, sa Canada, sa Switzerland. Pero dahil mahal natin ang Pilipinas, manatili tayo maging Pilipino. Amen. So, tanggapin na natin na tayo ay nasa ganitong klima. No? Dalawang klima lang, tag-ulan at tag-init. Okay? So, kilala naman natin si Solomon na sumulat na ito. Si Solomon is the wisest and the richest man that ever lived. A man full of wisdom. No? Kaya na-acquire niya lahat ng kanyang yaman dahil sa angking katalinuhan na pinagkaloob sa kanya ng Panginoon. Pero sa dami ng experiences ni Solomon, now he is testifying na sa sarili niyang experience, sabi niya, pride goeth before destruction. Sabi ko nga, understanding pride. Sabi ni Solomon, pag nakita mo na yung pride, pag tumaas na yung pride, pag nagibabaw na yung pride, ang kasunod niyan ay destruction. Destruction. Kaya napakahalaga na ma-identify natin yung pride sa buhay natin, tayong mga Kristiyano. Kasi hindi porke tayo ay Kristiyano na, akala lang natin ay wala na tayong pride. Pero sa totoo lang, maraming mga Kristiyano na hindi lang natin namamalayan na yung ating action ay bunga ng ating pride. At yan yung i-identify natin ngayon. Pagka napag-usapan natin at nakita mo yung sarili mo, huwag kang magtatampo, ako na naman. Hindi po. Ito po'y ginawa ko sa biyaya ng Panginoon. Ito'y galing sa Panginoon. This is a message from God. This is not made personally for you. We all need this message. Alright? Yan po ay pasubali. Alright? Kilala natin si Solomon na nagsasabi sa atin na yung pride, pag nakita mo na sunod niyan, papunta ka na sa distraction. Kaya napakahalaga na bantayan natin yung ating pride. No? Tayo ay naturally prideful na tao. Kaya kahit tayo ay nakakilala na sa Panginoon, tayo ngayon ay Kristiyano na, hindi kaagad nawala yon. At minsan hindi talaga nawawala. No? Nandun yung pride natin, lalo na kung nasanay tayo before, na parang
hindi tayo marunong tumanggap ng pagkakamali. And that is pride. At pag nanatili yan sa atin, before you know it, andun ka na, papunta sa kanan sa destruction. So we need to identify this pride. We need to understand kung anong magagawa na itong pride na to sa buhay natin. Kung babasahin natin sa 1 John chapter 2, a familiar passage in the book of 1 John. Sabi niya sa 1 John chapter 2 in verse 16. Sabi niya dito, for all that is in the world, the lust of the flesh, the lust of the eye, and the pride of life. It is not of the Father, but is of the world. So sinasabi dito, yung pride ay hindi galing sa Ama, hindi pabor ang Ama, hindi pabor ang Diyos, but it is a system of the world. Yan yung pangsanglibutan lang. Ibig sabihin, hindi yan para sa mga mananampalataya. Kaya nga, itong dalawang klase ng kasalanan, tatlong klase, binanggit niya yung tatling great sin na bumabalot sa tao. Ano yun? Lust of the flesh and lust of the eye. When you say lust of the flesh, yung masamang pita ng laman, evil desire. Desiring for what is forbidden. Yun yung lust Yung pinagbabawal, yun ang gustong gawin. Yes, lust. Lust of the flesh and lust of the eye. Minsan yung pag nakita natin, ay maganda to. Gusto ko to. Oy, maganda siya. Gusto ko siya. Oy, pogi nito. Gusto ko siya. It is lust of the eye. Nakakita ka ng, oy, ang ganda na ito. Okay na naman. Kahit wala sa budget, ukay. Minsan pinag-aawayan ng mag-asawa. Ukay ka ng ukay. Wala na nga tayong ulam. Inuna mo pa yung ukay na yan. Because of the lust of the eye. So, kita nyo, yung lust of the flesh and lust of the eye, madali siyang ma-identify na kasalanan. Are you listening? But the pride of life, yung pride, minsan napakahirap nito ma-identify na meron pala tayo. Are you listening? Nakikinig po ba kayo? For example, bigyan natin ng ang pinag-uusapan natin, sabi ko nga, ay identifying pride or understanding pride. Kaya yung pag-uusapan natin, yung bawat puntos is prinsipyo patungkol sa pride. I'm giving you a principles pertaining to pride. And this is the first principle. A prideful man is focused on shame. But the humble is always after wisdom. Ulitin ko. A prideful man is focused on shame, but the humble is always after wisdom. So kung tatagalugin natin yan, simple lang naman yung Tagalog translation yan. Yung taong mapagmataas, lagi siyang naka-attention, naka-focus sa kahihiyan, o nakakahiya naman. Pero yung taong mapagpakumbaba, ang lagi niyang gustong makamtan ay wisdom. Wisdom is the very mind of God. Amen. And let's give you an example. Sabihin mo, nakakahiya magtanong. Nakakahiya itanong, grabe naman, ito lang itatanong ko pa. Baka sabihin nito, bobo ako. Di ba? May ganyan pagkakataon? Ayaw mo magtanong kasi baka sabihin nito, bobo ako. Talaga naman Kala ko nakakatawa yung pasensya na po kayo. Naantok na po kayo. Hindi, wala pong taong bobo. Marami tamad. Tamad mag-aral, kaya nagiging bobo. So, sabi ko, kakahiya naman magtanong. Baka sabihin, ganito, baka
kantsawan ako. Walang nakakahiyang magtanong kung hindi mo talaga alam. Ang tama ay kung hindi mo alam, magtatanong ka talaga para maging sigurado ka. Kesa naman magpataka ka sa Bisaya pa. Patakagyawit ka lang. Gawa ka lang kung ano mang gagawin. So, dapat sigurado ka o mas magandang nagtatanong. Kaya yung a prideful man is focused on shame. Nakakahiya. Huwag kang mahiyang magtanong. Huwag mahiyang magtanong. Diba, hindi nakakahiyang magtanong pag hindi mo talaga alam. Ang nakakahiyang tanong, yung alam mo na, pero sinusubukan mo yung tinatanong mo. Then that is pride. Alam mo na yung sagot tatanungin mo lang para malaman mo kung may alam yung tinatanong mo. Hindi yan pagpapakumbaba, yan po ay pride. Kaya hindi nakakahiyang magtanong kung hindi mo talaga alam. Pero siyempre, kung kasalanan, yun talaga ang nakakahiya. Pagka tuloy-tuloy ka sa kasalanan, yun ang nakakahiya. No? And the word pride is always motivated with pride. Amen. Sabi ko nga, maliban na lang manahayag yung kasalanan, yun ang nakakahiya. Nakakahiya kung hayag yung kasalanan mo na ikaw ay hanggang ngayon ay addict. Addict sa drugs, addict sa ML, addict sa TikTok, addict. Nakakahiya yung kasi hayag na kasalanan. Pastor, kasalanan po ba mag-ML? Kasalanan po ba mag-TikTok? Libangan lang naman po. Tanungin kita, nakapagbasa ka na ba ng Biblia? Nakapanalangin ka na ba? Nakapag-exhort ka na ba ng iyong mga anak? Nakapagturo ka na ba? Bago mo ginawa yan? Pag ginawa mo lahat yun, mawala ka ng time sa ML, mawawalan ka ng time sa TikTok. Alright? So, alin ang mas mahalaga? Huwag yan ang gawin mong libangan. Marami naman pwedeng paglibangan. Na profitable na libangan. At makakapag-exhort ka pa ng ibang tao. So, ang nakakahiya yung hayag na kasalanan. Kung ikaw ay anak na masuwayin sa magulang, ayun nakakahiya. Diba? Pero yung magtanong, dahil hindi mo alam, hindi yung nakakahiya. And that is pride. Amen. Minsan, nakafocus tayo doon sa nakakahiya. And that is pride. Yung hiya ay pride po yan. Inferiority is sin. Pride po yan. Of course, superiority is also sin because that is pride. Kaya ka nahihiya kasi ayaw mong mapahiya. Kaya tayo nahihiya kasi ayaw nating mapahiya. Pero normal na minsan-minsan ay mapapahiya tayo. Kasi hindi naman natin alam lahat ng bagay. Lahat tayo ay subject sa pagtuturo at pag-aaral at sa paglago. Amen. So walang nakakahiya, lalo na sa buhay Kristiyano natin, walang nakakahiya. Kung tayo man ay bata pa sa pananampalataya, marami pa tayong hindi alam, hindi nakakahiya yan. Kasi alam natin tayo ay nasa proseso pa lang ng ating pananampalataya. Amen. Pero kung ikaw ay matagal na sa larangan ng pananampalatayang ito at hanggang ngayon ay nahihiya ka pa rin mag-abot ng tracts. Bakit ka nahihiya? Mag-aabot ka na lang ng gospel tracts, free gospel tracts po. Libreng babasahin po mula sa Biblia. Minsan ay unahan pa tayo ng hiya. Bakit? Natatakot tayong ma-reject. Ayoko niyan. So what? So what kung i-reject tayo? Bago tayo ni-reject, Panginoon muna ang ni-reject nila. More than 2,000 years ago, yung mga tao, mismong tao ng Diyos ay ni-reject siya. Tapos tayo, mahihiya sa rejection because of our pride? A prideful man is focused on shame.
Nakapokus lang tayo sa kakahiya, nakakahiya. Sabihin ng anak, tay, nay, nakakahiya naman. Ang laki-laki ko na, ang tanda-tanda ko na. Lagi mo pa akong pinapalo. Lagi mo pa akong pinapagalitan. Nakakahiya naman. Anak, makinig. Kung ayaw mong mapahiya, umayos ka. Di ba? Ayaw mo palang mapahiya eh. Di ayusin mo ang pagsunod mo sa magulang mo. Tapos pag pinagalitan ka, pag pinalo ka, patampo-tampo ka. Ako na naman. Eh, ikaw naman talaga eh. Wala namang iba. Oh, sakto. Di ba? Kaya, kapatid, hindi nakakahiya ang mapahiya kung ikaw ay nagkakamali. Kaya tayo napapahiya dahil nagawa natin, mali. Kaya naman tayo nagkamali dahil tayo ay tao, subject sa pagkakamali. So tanggalin, ibig sabihin, mamaya pa sa bandang huli, pag-uusapan natin ang remedy sa pride na yan. Alright? Kung gaano ka makasagot sa tatay mo, mga anak, kung gaano ka makasagot sa mas matatanda sa iyong mga kapatid, sabihin mo, pag pinagalitan ka, nakakahiya na, pinapagalitan mo ko. Mas nakakahiya naman, anak, kung manatili ka sa ganyang ugali, na parang ikaw pa yung mas matanda sa mas matatanda mong kapatid. Pag sumagot ka sa magulang mo, parang mas matanda ka pa sa magulang mo, parang ikaw nagpapakain sa magulang mo. Yan ay pride, anak. Nakakahiya yun. Yung nakakahiya doon, yung hindi ka sumusunod sa salita ng Diyos. Alam mo na yung truth, alam mo na yung katotohanan, alam mo na yung dapat gawin, pero hindi mo sinusunod. And because of your pride. Minsan, dahil sa pride natin, at minsan inaakala natin na napahiya tayo sa mga tao. Minsan, magtatanong tayo, do I deserve to be hurt? Karapat-dapat ba akong masaktan? Karapat-dapat ba akong mapahiya? Karapat-dapat ba akong paratahan? Tanungin lang kita, kapatid. Karapat-dapat bang masaktan ang Panginoong Jesucristo? Karapat-dapat bang ipahiya ang Panginoong Jesucristo? Karapat-dapat bang saktan ang Panginoon? Karapat-dapat bang sa duraan, sa isipain, paluin, hanggang sa ipako sa krus? Karapat-dapat bang tanggapin ng Panginoon yun? No. Pero tinanggap niya. See that? See that kind of humility? Iniwan niya yung splendor ng langit. Iniwan niya yung kanyang trono. Nagkatawang tao. Nagpakasakit. Nagkanyong alipin hanggang sa kamatayan sa krus. Para lang magkaroon ka ng buhay na maayos. Magkaroon ako ng buhay na maayos. Magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Kasama ng Panginoon. Tapos tayo, napahiya lang tayo. Magtatampo na tayo at madadamay na yung maraming tao sa paligid natin. I hope you're listening. Hindi karapat-dapat ang Panginoon sa humiliation. Pero natanggap ng Panginoon yun. Because of His humility. Tapos tayo, a prideful man is focused on his shame. Yung kahiya, nakakahiya. Yung nakakahiya, yung kasalanan. Pero kung tayo ay may kukorek dahil sa pagkakamali, hindi yun nakakahiya, kapatid. Amen. Yan ay katuwaan sa atin. A wise man will hear and will increase in learning. Sabi dito, di ba? Sabi sa puntos natin, a prideful man is focused on shame, but the humble is always after wisdom.
Yung taong mapagpakumbaba, ang gusto niyang nais niyang mangyari sa buhay niya, magkaroon siya ng wisdom, magkaroon siya ng kaisipan na galing sa iyo, sa Diyos. Sabi ni Paul sa mga taga-Pilipos, let this mind be in you, which is in Christ Jesus, who being in the form of God, did not want to be equal with God, but made himself of no reputation. He humbled himself. Yes, sir. Nagpakumbaba hanggang sa kamatayan sa krus. Tapos tayong tao, konting bagay, mapagsabihan lang tayo, ma-warning lang tayo, makorek tayo sa harap ng tao. Grabe na tayo. Imagine what happened to the Lord Jesus Christ. I hope you're listening. Alalahanin natin yung ginawa ng Panginoon. Kung bakit tayo naririto ngayon, kung bakit tayo nagkaroon ng eternal life, nakatiyakan ng langit, dahil sa ginawa ng Diyos na pagpapakumbaba. Tapos tayo na nandito na, binigyan tayo ng buhay, pinipilit ayusin yung buhay natin, tapos tayo pa yung may gana magtampo, tuwing makatanggap tayo ng anumang correction. I hope kayo po ay nakikinig. Alam ko kahit na hindi na kayo komportable dyan, paresto po tayo ng nararamdaman. Let's remain humble. Let's remain humble. Sabi ni Apostol Pablo, gayahin niyo ko. Bakit? Si Apostol Pablo ay sumunod sa Panginoon. Gusto niyang mangyari ang nangyari sa Panginoon, ramdaman niya, maranasan niya yung nangyari sa Panginoon. Indeed, naranasan niya. Nakatulad ng naranasan ng Panginoon na humiliation. Rejection. Tayo, pagbibigay lang ng trust, pagsusoul winning lang, nahihiya pa tayo. Mananansya pa tayo, titignan natin tao. Tatanggap ko yato o hindi. Kapatid, yung dala-dala natin ay truth from the Bible. Walang nakakahiya doon. Hindi naman tayo manghihingi. Hindi naman pagkatapos nating magbigay. 5 piso lang po yan. Wala tayong sinisingil. May binibigay tayo and this is the Word of God. People need the Word of God. Walang nakakahiya sa ginagawa natin. They need the Word of God. Man should not live by bread alone, but by every word that proceeded out of the mouth of God. Kailangan ng tao ng salita ng Diyos. Kaya huwag tayong magmamahiya na ipahayag yung salita ng Diyos. Pre-gospel tracts, pwede ko bang i-share sa iyo for less than 5 minutes? Ay pag nagsabi naman tayo less than 5 minutes, maging honest naman tayo. For 5 minutes, dapat tapos tayo. Kasi inistorbo na nga natin siya sa ginagawa niya Pero kung marami siyang time, gusto yung mga makapag-usap sa iyo, go ahead. Basta yung pinangako mo for less than 5 minutes, maliwanag yung gospel. Yun ang mahalaga doon, kapatid. So huwag tayong mahiya, huwag natin tansyahin. Yan man ay mayaman, yan man ay mahirap, yan man may kaya, yan man ay malaki, mataba, mapayat, maliit. Walang nakakayang mag-share ng salita ng Diyos. Wala tayong inihingi, tayo ang may ibinibigay. Because people need the Word of God. Amen. A prideful man is focused on shame, but the humble is always after wisdom. Let's get wisdom. Sabi ni Solomon, get wisdom, and with all they getting, get understanding. By all means, get wisdom. Sa anumang paraan, kuhanin mo ang wisdom, because wisdom is the very mind of God. Amen. Then the second thing, the second principle, your pride will only demote you. Your pride will demote you, but promotion if you will remain humble. Promotions belong to the humble. Proverbs chapter 29. Proverbs 29.
In verse 23, a man's pride shall bring him low, but honor shall uphold the humble in spirit. Yung low yan, it means down or abased. Yung ibababa ka talaga. Honor simply means glory. Yung uphold yan means to obtain. A man's pride shall bring him low, but honor shall obtain by the humble in the spirit. Matakamtan mo yung honor, yung glory, kung tayo ay matututong magpakumbaba. Amen? Example, na kapatid, na-offend ka sa kapatid, o sa kapatiran mo, na-offend ka na. No? Dahil sa pride, of course, sabi ko nga, pride lang naman talaga ang magpapasama ng loob natin. Dahil sa pride, hindi ka nakipag-usap. Instead, huminto ka. Ayoko na dyan sa church na yan. Nakaka-open yung mga tao dyan. Mga plastic yung tao dyan, kapatid. Yung church talaga ay kalipunan ng mga taong makasalanan. Na sa biyaya ng Diyos, naligtas at inilagay sa kanyang iglesia. Kaya hindi ka makakita ng perpektong tao dito. Lahat ay makasalanan. No? O kung hahanap ka ng mga hipokrito, meron. Hahanap ka ng mga kasalanan, meron. Kaya hindi dapat natin makita yun. Pag yun ang nakita natin, sigurado ko, madedemote lang tayo. Bakit? Pag huminto ka, what's next? Pag huminto tayo, kayo mga galing na sa pagbabackslide na katulad ko, saan tayo napunta? Na-promote ba tayo? Kumita ba tayo ng malaki? Nagkaroon ba tayo ng magandang buhay? Of course not. Na-demote tayo. Dati ginagamit na tayo ng Panginoon. Dati nagsusoul winning na tayo. Dati nagpe-preach na tayo. Dati nang maawit na tayo sa choir. Nag-aututuro na tayo sa Bible, sa Sunday school. Nang tumutugtog na tayo sa piano o sa music ministry. Pero nung tumigil ka, nawala lahat yun. And it is demotion for you. Amen. Babalik pa ba tayo dun sa dati? Wala naman tayong ibang babalikan. Pag huminto tayo sa gawain ng Panginoon, wala tayong ibang babalikan kundi isang libutan. At sabi ng Panginoon, yung sistema ng sanglibutan ay hindi para sa atin. Hindi para sa mga anak ng Diyos. Pero dahil sa pride natin, hahayaan na lang nating ma-demote tayo. Samantalang glory and honor ang matatanggap natin kung tayo'y mananatiling mapagpakumbaba, magpapasakop sa authority ng Panginoon. Amen. Therefore, you better stay humble and be blessed. Walang kasing inam na ang Diyos ang magtaas sa atin sa tamang panahon. Kung mananatili lang tayo, mapagpakumbaba sa lahat ng panahon. Amen. Again, your pride will only demote you. But promotion, if you will remain humble. Simple lang po. Amen. Then the third thing and the third principle. The number one sin of Sodom. Alam niyo naman yung Sodom and Gomorrah. Para sa mga hindi pa, mamaya ibigyan ko kayo ng little background. The number one sin of Sodom which lead them to destruction is pride. Ezekiel chapter 16. Ezekiel chapter 16. In verse 49. Ezekiel chapter 16, in verse 49. Behold,
This was the iniquity of thy sister Sodom. Ano yon? Unang-una, sabi niyan, pride. Pride. It's always pride ang naglilid sa atin papunta sa destruction. Kaya ngayong ating talatang binasa, pride goeth before destruction. Pero tignan mo yung mga kasumunod na kasalanan. Fullness of bread and abundance of idleness. Kita mo yung bunga ng pride. Nagmultiply yung fullness of bread, bunga ng iyong kayabangan. Marami naman akong tinatangkilik. Marami akong pera, marami akong, naalala yung rich man na nagsabing, marami na akong ani, hindi na ako magugutom for several years. Kaya ang gagawin ko ngayon, maliit na tong barns ko, maliit na tong aking kamalig, ang gagawin ko ay gigibain ko ito, at pagkatapos kong gibain, magagawa ako ng mas malaki, at doon ko ilalagay yung lahat ng aking ani, at ang gagawin ko, pagkatapos niyan, ako'y magpapakasaya, iinom, kakain, at magpapakasaya. Alala niyo yung rich man? Ano sabi sa akin ng Panginoon? Thou fool. Tonight, ngayong gabi, thy soul shall be required of thee. Ngayong gabi, kukunin ko na yung kaluluwa mo. Kanino mapupunta yung mga inipon mong kayamanan? Mga Kristiyano, hindi naman masamang mag-ipon ng saving sa bangko. Hindi masama. Nag-a-abound tayo sa blessing. Si Abraham, pinagpala ng Diyos, sobrang blessing. Si Job, si Joseph, they're rich people. Pero wag nating unahin. Dahil sa ating pride, ay unahin natin yung ating sarili kesa magamit tayo ng Panginoon sa kanyang glory. For His own glory in purpose. Biruin mo, marami na. Hindi na ako magugutom. Hanggat nakatayo yung bandera ng Pilipinas, magsasahod ako. Hindi ako magugutom. Alam mo ba kapatid, matagal na akong miyembro ng Armed Forces. Pero nung time, may dumating pa sa panahon na meron akong trabaho, meron naman sana akong monthly na sahod, pero nauubusan ako ng pera. Minsan wala akong maibili ng pagkain para sa aking pamilya. Why? Because of my pride. Tinanggal lahat ng Panginoon yung pinagmamalaki ko. Wala tayong pwedeng ipagmalaki sa Panginoon. Lahat ng bagay na tinatangkilik natin ay galing sa Diyos. Ang tanong ko lang, lahat man ang tinatanggap mo mula sa Panginoon ay naibabalik mo ng glory sa Panginoon? Na hindi nga tayo marunong magbigay ng ating tithes and offering for the glory of God. When you say tithes, para sa mga Kristiyanong hindi pa marunong mag-tithes, when you say tithes, the first 10% of our income. The first tenth. Hindi yung last tenth. Hindi yung kumita ka ng 1,000, ginastos mo yung 900, yung natira. This is the tenth. The last tenth yan. Yung first tenth, pag ikaw ay tumanggap, ihiwalay mo, this is for the Lord. This is my tithe. Kung ako may 1,000, itong 100 na to, sa Panginoon to. Hindi sa akin ito. Uunahin mo yun, ilalagay mo kung wala mang service, itabi mo lang, dahil alam mo na para sa Panginoon yan. Pastor, paano po pagka buo, bibili ko? Understandable naman yun para mabarehan. Pero alam ng Diyos yung nasa mind mo, Panginoon, uunahin kita. So, ihiwalay mo na siya, that is the tenth. At mula sa 90%, mula sa 900 na natira sa'yo, dun ka magbibigay ng love offering mo sa Panginoon. Nasusukat kung gaano mo kamahal ang Panginoon. Nung nagbalik ka ng 100, hindi ka pa nagbibigay sa Panginoon. Tithes pa lang yun, sa Panginoon talaga yun. Hindi natin pag-aari yun.
Mula sa 90%, dun tayo magbibigay ng ating love offering. Kapatid, proven po ito sa buhay ni Abraham. Maging yung mga patriarka na unang tao sa atin, wala pang law of Moses, nagbibigay na sila ng kanilang 10% of their income. Kaya hindi ito sakop ng law na tulad ng claim ng ibang denomination ay hindi na uso ang tithes ngayon kasi pang Old Testament lang yan. Hindi po. Kasi wala pang law of Moses, meron ng tithing. And maliwanag naman sinasabi ni Malakay. Sa bahay niyo na lamang po basahin. Malakay chapter 3, from verse 8 to 10. No, sa bahay niyo na lang po pagbulayan. Sabi ng Panginoon, kung ibibigay mo, ibabalik mo, prove me now, subukin mo ako sa bagay na ito. Pag ibinigay natin sa Panginoon, pag hindi ko buksan ang bintana ng kalangitan and pour you out of blessing na walang sapat na kalalagyan. Alam mo kung bakit tayo nagkukulang? Dahil nagkukulang tayo sa pagtatapat sa Panginoon. Ganun po yun. Kaya kita mo, kahit nga malakas kang kumita, para ka lang nag-iipon ng pera mo sa bulsang butas. Kasi hindi tayo marunong magtapat sa Panginoon. Amen? I hope I'm preaching you the gospel, the word of God. Amen. Abundance of kasalanan ng Sodom, because not only pride but abundance of bread and sabi niya, abundance of idleness. Masagana sa pagkain at masagana rin sa pagpapahinga. Di ba? Kung sino pa yung walang trabaho, mas marami pa siyang pahinga. Amen. Galit pa pag inutusan mo. Di ba? Yung mga anak natin, kita mo. Oh. Galit pa pag inutusan mo. Anak, pakikuha nga muna yung gamot ko dyan. Naman, may ginagawa ko Galit pa yan. Anak, gawin mo nga ito. Anak, kuno mo nga ito. Anak, maghuwis ng plato. Maglinis ka na siya. Alam mo, sumunod? Hindi. Bakit? Busy. Parang wala silang naririnig. Maihipan ka sana na masama ng hangin. Pero hindi mo kinakailangan maihipan. Practicein mo. Ganun. Nakita na ba kayo ng mga na-rehab? Na nakaupo na lang sa isang tabi, tapos nakatirik yung mata, tapos sabi niya, aantayin niyo bang maging ganun kayo, mga MLs, legend, mga mobile legendary? Aantayin mo na lang ba na ikaw, dahil sa kati-tiktok mo, yung iba yung sinasabi, hindi naman ikaw nagsasalita, kung nasanay ka ng ganun, para ka laging nagda-dubbing. Akala mo, wala ka lang kausap, may kausap ka na pala, iba yung sinasabi mo. Anong iisipin sa'yo? Di ba, no? Amen. So, the number one sin of Sodom which lead them to destruction is pride. Pride always goeth before destruction. Pride. Pag nangibabaw na yung pride, susunod na dyan destruction. Tignan mo yung sa mag-asawa. Pag nangibabaw yung pride, away. Hindi ba yan? Sinabi ko na kasi, ganyan ang gawin mo. Hindi mo pa rin ginawa. Sinabi ko na kunin, hindi kinunin. Ang bilis natin magalit pag konting pagkakamali ng ating asawang lalaki o ng ating asawang babae. And that is pride. That is self-righteousness. Para kang, pag nagalit ka, parang hindi ka na nagkakamali.
Are we better than God? Of course not. Walang mas mabuti sa atin. Pare-parehas lang tayong makasalanan. A prideful man, kaya napakahalaga, bantayan natin yung sarili nating pride. Huwag ang bantayan natin yung pagkakamali ng kapwa natin. Huwag natin bantayan bawat pagkakamali ng misis natin, pagkakamali ng mister natin, pagkakamali ng kapatiran natin. Ang bantayan natin maganda, mahalaga yung sarili natin. Good point. Amen. Tayo ay naturally prideful. Tulad ng kasalanan ng Sodom, kaya sila pinaulanan ng apoy ng Diyos. Akala nila abundance of bread, akala nila hindi na mauubos, isang sunog lang mula sa langit, ubos. Pulbos lahat ng pinagmamalaki nila. Kaya ngayon may pinagmamalaki ka, marami na akong savings. Kapatid, isang puntahan mo lang sa ospital yan, ubos yan. Kaya wala tayong pwedeng ipagmalaki sa Panginoon. Biyaya lang ng Panginoon, wala man tayong pero wala man tayong sakit. Kaya sa marami kang pera, lagi ka naman nasa ospital. Amen. Kaya kapatid, pahalagahan natin yung ginawa ng Panginoon sa atin. Para lang magkaroon tayo ng maayos na buhay. Si Lot, bago siya nakapunta sa Sodom, ay pinagpapala na siya ng Panginoon because of Abraham. And it is, tinatawag natin yung blessing by association. Si Lot ay pinagpala dahil sa pangako ng Diyos kay Abraham. Pero nung pinili niyang mapahiwalay kay Abraham, napunta siya dun sa Sodom. Kaya lahat ng pinagmamalaki niya dun, nawala. Dahil ang dahilan, kaya sila nakahumiwalay sa Panginoon, dahil sa sobrang blessing. Humiwalay siya sa Panginoon, sa kanyang uncle na si Abraham. Pero nakita mo yung kanyang pinagmamalaki, yung ilang taon niyang inipon para sa kanyang pamilya, sa isang kisap mata, sinunog mismo ng kamay ng Diyos. May pinagmamalaki pa siya? Wala. Anong impluensya meron siya sa misis niya? Wala. Bakit? Yung misis niya na dapat susunod lang sa kanya dahil siya yung leader, sabi ng Panginoon, huwag kang lilingon, dahil pag once na lumingon ka, magiging haliging asin ka. Ay hindi na winiwala sa kanya. Bakit? Mali yung leadership niya noong una eh. Kaya lumingon, naging haliging asin. Biruin mo, nawala lahat ng pinagmamalaki mo, nawala pa yung business mo. Butit natira pa yung mga anak mo. Pero yun din na nagdulot sa'yo ng kasalanan. Nagpahulog sa'yo sa kasalanan. Tama ba yun? Parang hindi umaandar yun. Tama? Tama pa? Salamat. So, alas 12 naman yung aking ano eh. Sabi ko 11 lang, pero 11 na ako nag-start eh. Pero okay na yun. Pwede na yun. Balikan natin itong mga natitirang puntos mamayang hapon. At 5 o'clock. Be back at 5 o'clock. And learn principles from the Word of God. From understanding pride in our life. Identifying pride, pag mamaya makikita nyo, ano ang dapat gawin para hindi tayo mahulog sa kasalanan. Kaya, tapusin nyo po mamayang hapon para makumpleto nyo yung isang linggo. Tiruin mo, buong linggo, marami kang panahon sa sanglibutan, isang araw lang inilaan mo sa Panginoon. Isang araw lang, Sunday. Huwebes nga, midweek service, hindi ka nakaka-attend eh. Sunday lang. Sunday morning Christian ka pa. Pati umaga lang. So, anong napala mo? Salita ng Diyos for the Sunday school. For the Sunday morning. Hindi mo natanggap yung panghapon na yun sana ang magsusustain sa'yo for the next week ng kalakasan mo.
Kaya dahil sa kulang tayo ng kinakain, bago dumating ulit yung panibagong linggo, sa susunod na linggo nag-iisip tayo, magsisimba kaya ako o hindi? Biruin mo, pati pagsisimba, pinag-iisipan natin. Yung bisita mo nakarating na sa simbahan, ikaw hindi. Biruin mo yun. Yung pagsisimba, pinag-iisipan pa natin. Parang mali. Alam naman natin tama. Pero ang alam ko lang, kung naniniwala ka sa sinasabi ko ngayon, makikita kita ulit mamayang hapon. Aray ko, Pastor, may trabaho po ako. Alam ko. Pero sinasabi ko lang naman, kung naniniwala ka sa sinasabi ng Panginoon, babalik ka. Hindi naman ako yun eh. Panginoon po nagsasabi. It's not my word, but the word of God. Amen. We need the word of God. No? Understanding pride in our life. Unawain po natin na yung pride is always going before destruction. Pag pinanatili natin yung pride natin, ang susunod dyan, downfall, destruction. Kaya konting problema, ayusin na. Walang problema na hindi naaayos sa maayos na pag-uusap. Amen? Huwag kasi laging galit. Kasi pride yun eh. That is superiority. Pagka nagalit ka, ba't ka nagagalit? Kasi nga tama ako eh. Hindi tama ka. Ipakita mong tama ka. Hindi mo na kinakailangan magalit. Ituro mo yung tama. Kasi kahit tama yung sinasabi mo at galit ka sa pagsasabi mo, nagiging mali ka na, kapatid. Naunawaan yung sinasabi ko? Na kahit tama naman yung sinasabi natin, pero dahil nakita na sa atin yung galit, ikaw pa may kasalanan. Tama naman sana yung sinasabi mo. Pero kung nanatili kang humble at sinasabi mo, ito dapat, ganito dapat, ay maniniwala sa iyo yan, kapatid. Amen. Understanding pride in our life. We need to understand kung saan tayo dadali ng pride. It's always go it before destruction. It will lead us to destruction like the Sodom and Gomorrah. Amen. I hope the message is clear. I hope the message is clear. Jumong? Jumong? That's the key word. Jumong. Kasi yun lang ang alam niyang natatandaan niya sa message ko eh. I hope the message is clear. Ay, tapos na. I hope meron po tayong natutunan sa umagang ito. And please be back this afternoon para matapos natin yung mensaheng ito pertaining to pride. Amen! Amen! Alright, yung mga umimen, hantayin ko kayo mamayang hapon. Alright? Tayo pong lahat ay tumayo at tayo pong manalangin. Dakilang Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Muli po ay nagpupuri kami at nagpapasalamat o Diyos sa natapos po namin pag-aaral mula sa inyong mga banal na salita. Thank you so much, O God, for your word. Thank you for the message. And I pray na patuloy po itong palaguin sa puso at sipa ng bawat isa sa iyong mga anak. Salamat po. Binabalik po namin ang kapurihan, ang kaluwalhatian sa inyo. In Jesus' name I pray. Amen. At kung saan bahagi man tayo kinausap ng Panginoon sa mensaheng ito, bakit hindi tayo lumapit sa Panginoon? Dalhin natin yung misis natin, dalhin natin yung ating mga anak, and let's pray. O saan man kayo, pwedeng magsama-sama manalangin, lumapit tayo sa Panginoon, at ipahayag natin sa Panginoon yung gusto natin mangyari sa buhay natin at ating pamilya. Tayo let's pray.
dakilang Diyos, ang mapangyarihan sa lahat. Muli pinagpupuri kami at nagpapasalamat sa umagang ito. Sa natapos po namin paghahayag, pag-aaral ng iyong mga banal na salita. Ay pray na patuloy po itong palaguin sa puso at isipan ng bawat nakapakinig, latikit, ng aming mga kapatiran at sa kanilang tahanan. Latikit ang aming mga bisita po ng Diyos. Dito man sa actual or sa virtual. Maasa po kami na inabot mo po ang pangangailangan ng iyong mga anak sa umagang ito. Ugat na, maasa po kami anumang inilapit ng iyong mga anak ay tinugon niyo na nga rin, Panginoon. Diyos, maraming salamat po, Panginoon. Ibinabalik po namin ang buong kapurihan, ang kalwalatian sa inyo. At kung may nakikita mo kayong bahid ng kasalanan sa aming puso at isipan, ay patawarin mo po kami. Ito po yung aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. I hope meron po tayong natutunan sa umagang ito. Amen. Right after the closing prayer, sa aming mga bisita, may kakausap lang po sa inyo for less than 5 minutes. Ano po? Kakausapin lang po kayo. Please, staff, it's your turn. Nakausapin niyo po sila. Tell them. I-deal niyo po sa kanila ng maliwanag. I-deal niyo po sila ng maliwanag patungkol sa gospel. Alright? Tayo pong lahat ay tumayo at tayo po'y manalangin. Masaya pa po ba tayo? Amen! Maaga pa po. Pinilit kong matapos ng maaga para hindi tayo abutan ng katanghaliang tapat. Konti na lang. Okay. Tayo'y pumikit at manalangin. Dakilang Diyos ang mga pangyarihan sa lahat. Salamat po muli sa natapos na gawain. Salamat po sa pansamantala po namin pag-iwahiwalay sa oras na ito. Pakaingatan mo po ang iyong mga anak. Makarating sa kanilang tahanan ng safe. Latigit yung aming mga sinundong bisita. Bigyan mo po sila ng bukas na puso't isipan. Bago man lang sila umuwi ay maunawaan po nila yung aming isi-share patungkol sa gospel. At bigyan mo po ng pusong masunurin at matapos po nila makilala, maunawaan ng gospel ay maging masunurin po sa inyo. Agad salamat po at sa pansamantala namin paghiwa-hiwalay, pagpalain mo po ang iyong mga anak, ingatan mo po sa kalsada na may makarating ng safe and sound at ganun din po, ibalik mo po sa before 5 o'clock para sa aming afternoon service at ma-enjoy po namin ang aming family hour, yung aming pag-aawitan at ganun din po ang preaching this afternoon. Thank you so much. Binabalik po namin ang buong kapurihan, ang kaluwalhatian sa inyo, Panginoon, at kung may nakikita mo kayong bahid ng kasalanan sa aming puso't isipan ay patawarin mo po kami, O Diyos. Aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless you and good day.